Samantala, kahit sinibak na ng ombudsman bilang mayor ng Bamban-Tarlac, tuloy pa rin po ang reklamong material misrepresentation ng COMELEC laban kay Alin Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng Super Radio DZBB, walang kinalaman ang reklamo nila sa naging desisyon ng ombudsman. Nitong August 13, isinilbi ng COMELEC ang supina kay Guo kaugnay sa reklamong nag-ugat umano sa pagsisinungaling tungkol sa citizenship ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy noong eleksyon 2022. Hinihintay pa ng COMELEC na maghain ng counter affidavit ang kampo ni Guo. Umapila naman si Guo sa Department of Justice na ibasura ang reklamong qualified human trafficking na may kinalaman naman sa umano'y koneksyon ng dating mayor na sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Sa kontrasalaysay na isinumite nitong pong Biyernes, tinawag ni Guo na politically motivated ang reklamo para raw sirain ang kanyang reputasyon. Mali raw na sabihing sangkot siya sa human trafficking dahil ilang dati na siyang naging stockholder ng Baofu Land Development, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Sabi ng DOJ, pag-aaralan nila ang apela ni Guo. Sabay po na kung bakit itong Biyernes lamang naghain ng counter affidavit si Guo, gayong patapos na ang preliminary investigation sa reklamo. Patay matapos barilin sa ulo ang mister ng isang barangay kagawad sa Antipolo, Rizal. Itinanggi ng inarestong suspect ang krimen dahil wala raw siya sa lugar nang mangyari ang pamamaril. Balitang hatid ni EJ Gomez. Bumuhos ang luha ng babaeng ito nang lapitan ng kanyang dugoang asawa sakay ng isang van. Binaril sa ulo ang 57 anyos na biktima mag-aalauna ng madaling araw kahapon sa Marcos Highway, Barangay Nayon, Antipolo City. Ang ating biktima ay nakasakay sa kanyang van kung saan siya ay nakita at kasama yung suspect na nag-uusap, and that instance pinaputukan siya ng isa lang sa ulo, which led to yung untimely death po ng victim. Kwento ng asawa ng nasawi, bibili lang dapat ng pagkain ng biktima kasama ang kanilang apo noong gabing mangyari ang insidente. After mga 30 minutes, bumalik po yung apo ko. Sabi niya, Mami. Sabi niya, binaril ang daddy ko. Sabi ko ganun. Noon ko po nakita yung asawa ko na naliligo na po sa dugo. Isinugod sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang basyo ng balang pinaputok ng suspect. Meron po tayong mga witnesses na sinumpaan po nila na siya yung nakita nila na gumawa po ng krimen na yon. Makalipas ang 2 oras, nadakip ng mga otoridad ang suspect na mariing itinanggi ang paratang. Sabi-sabi lang po lang nila yun na maraming nakakita. Sa totoo lang, binagbintangan lang po ako. Wala po ako dun sa area na yun. Yung dinampot po nila ako, tulog po ako sa bahay na tinitirahan ko. Giit niya, wala po akong baril, ma'am. Hindi po akong gumawa na. Palaisipan para sa pamilya ng biktima ang pamamaril, ayon sa asawa nito na isang kagawad ng Barangay Santa Cruz. Wala pong death threat, wala pong sumusunod-sunod sa amin. At pagdating ko sa politika, never pong makialam ang asawa ko. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasalukuyang nakadetene sa Police Community Precinct ng Antipolo City ang suspect na sasampahan ng kasong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos naman ang sunod-sunod na rollback, isa na namang dagdag presyo ang sasalubong po bukas sa mga motorista. Sa anunsyo ng Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas, tataas po ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Piso naman ang dagdag sa gasolina. May piso rin pong dagdag sa kada litro ng kerosene ang Sea Oil. Ngayong taon, ito na ang ika-20 price hike sa gasolina, ika-17 naman sa diesel, habang ika-16 sa kerosene. Tumaas pa ang posibilidad ng La Nina na magsimula ngayong Agosto hanggang Oktubre. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Kung ang El Nino nagdulot ng halos 10 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, mas kinatatakutan ng mga ahensya ng pamahalaan ang La Nina, ayon kay Calamities and Disaster Spokesperson Joey Villarama. Ang focus po ngayon in terms of the agriculture sector is
water management. Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang mga sakahan, matcha-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Sa Pag-asa Advisory nitong August 7, 70% ang posibilidad na magsimula umiral ang La Nina sa Agosto hanggang Oktubre at maaaring magtagal hanggang sa Marso ng susunod na taon. Ibig sabihin, posibleng maging mas malalakas sa pagulan at mga bagyo na mararanasan hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Kaya minamadali ang ilang proyekto para sa water impounding system tulad ng mga dam. Bukod sa agrikultura, pinaghahandaan din ang banta sa kaligtasan tuwing may bagyo at mga baha. Pinaiigting ang ugnayan ng Department of Agriculture at Department of Health sa pagtutok sa banta ng La Nina sa kalusugan ng mga tao at mga hayop. Lalo't sabi ng DA, dahil sa mga pagbaha, kaya dumami ang mga kaso ng African Swine Fever. Panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tutukan ng mga checkpoint at bakunahan kontra ASF bago pumasok ang La Nina. Ang importante is yung biosecurity and yung checkpoint natin dapat ayusin and bantayan yung pag-transport ng mga baboy sa other places. If magiging aggravating factor ang bagyo, ang pagbabaha, ang ulan sa pagkalat ng disease, whether sa livestock, sa mga hayop o sa mga tao, definitely pag-uusapan yan. Sa Dam and Flood Conference kamakailan, nagkasundo mga ahensya na paigtingin ng early warning systems, ang paggamit ng communication channel sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam, at ang mas aktibong papel ng mga LGU sa pagpapalaganap ng impormasyon. Isa ito sa mga pinunan ng Pangulo na mag-inspeksyon sa Valenzuela matapos ang bagyong Karina at Habagat. Kailangan single at saka unified yung source of information para hindi malito yung mga tao. Number 2, the importance of the local government units in disseminating the information and the instructions. Sa Metro Manila, patuloy ang apela ng pamahalaan sa mga mamamayan na maging bahagi ng solusyon at huwag palalain ang problema ng basura na isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pagbaha. Tiniyak ng task force sa may pondong 15 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction Management ngayong taon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniutos ng DILG na imbestigahan ang umano'y paggamit ng truck ng Bureau of Fire Protection para i-refill ang isang swimming pool sa Taytay, Rizal. Inilabas po ang urgent memorandum kasunod ng mga picture na ipinost sa social media. Naalam na kung sinong tauhan ng BFP ang sangkot sa insidente. Maaari raw mapatalsik sa pwesto ang mapapatunayan na nagkasala. Labinsyam na medalya ang nauwi ng mga Pilipino para dancer athlete matapos lumaban sa Michigan sa Amerika. Nagpasiklab sila sa US Open 2024 Dearborn Paradance Sport International Competition. Nakakuha sila roon ng 9 gold medals, 6 silver at 4 bronze. Sa karate naman, hindi rin nagpahuli ang 3 Pinoy karateka. Sa First Asian Karate Youth Camp and Championship sa China, panalo ng 2 bronze medal si Alaysa Dinglasan at isang bronze naman kay Camille Rose Traces. Top 5 finish naman si Ailek Ray Servan. Good job sa inyo! Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Patay ang isang batang 2 taong gulang sa Carles, Iloilo matapos aksidenteng mahulog sa kaldero na may mainit na batchoy. Sa Cotabato City naman, nahulikam ang pamamaril sa isang pulis. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Naghihintay na mag-go ang traffic light ang mga motorista sa Cotabato City nang barilin sa likod ng isang lalaking nasa sidewalk ang isa sa mga nakamotorsiklo. Nakatawid pa sa traffic light ang binaril na rider bago bumuwelta para balikan ang sospek. Nabangga niyang gunman na nakamotorsiklo na at binaril din. Nakatakas ang sospek na nangagaw pa raw ng motorsiklo. Sugatan sa balikat ang biktima na isa palang pulis ng Traffic Enforcement Unit. May alok ng pabuya ang Cotabato LGU para sa ika-aaresto ng gunman na pinaniniwala ang tinamaan din ng bala.
Nagtamo ng 4th degree burns sa katawan ng 2 taong gulang na si Baby Kaiden matapos aksidenteng mahulog sa kalderong may mainit na sabaw ng batchoy sa Carles, Iloilo. Ayon sa ina niyang si Janet, nagtitinda siya ng pagkain sa lamay ng kanyang pinsan. Hindi umano niya napansin na naglalaro sa kanyang likuran si Kaiden. Nagulat na lang siyang nasa loob na ng kaldero ang bata. Nabatikan ko na lang, nakibot ako nga nagugampal sa ma'am, nakasulod na nakita ko saya, nagapungko na siya sa kaldero nga may saba mo tugin bakit ko sa dali, kagin nangayo ko tabang. Nilinaw ng ina na hindi na noon kumukulo ang sabaw ng batchoy dahil nasa 1 oras na itong nakuha mula sa kalan at nakapatong na lang sa lupa. Kaagad dinala sa ospital ang bata, binawian siya ng buhay matapos ang 5 araw. Sa comment nga, muna ako nung ginabayan ko ng bata ko, nga gisulod-tugid ko sa kaldero, aba Diyos ko, gatulo pa lang luwa ko sa mga comments ang bawo. Bunso si Kaiden sa 4 na magkakapatid. Wasak ang likurang bahagi na nakaparadang wing van truck na ito matapos mabangga ng isang bus sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon, galing sa Cagayan de Oro City ang bus, sakay ang 2 pasahero. Pagdating sa lugar na pinangyarihan ng insidente, napapikit umano ang bus driver dahil nasilaw daw ito at doon na nangyari ang aksidente. Nagtamo ng minor injuries ang konduktor na agad dinala sa ospital at nasa maayos na kalagayan na. Ligtas din ang driver at ang 2 pasahero. Sa ngayon, hinahanap pa ng pulisya ang may-ari ng wing van truck na napag-alamang matagal-tagal na ring nakaparada sa gilid ng kalsada. Patuloy ang investigasyon. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang kotse sa Asturias dito sa Cebu. Batay sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng rider ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol at napunta sa kabilang lane. Doon na siya bumangga sa kotseng nakahinto. Tumilapon ng rider at tumama sa poste ng kuryente sa tabi ng kalsada. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang lalaki. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng kotse habang inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property laban sa kanya. Wala siyang kahayag. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.